Magandang umaga po. Andito naman po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Gulayan, na inyo pong makakasama sa umagang ito sa ating morning devotion at um, ano, prayer. So, salamat po tayo sa Panginoon at tayo binigyan na naman ng panibagong buhay at patuloy na pinalalakas at patuloy na tinuturuan sa araw-araw ng ating pag-aaral ng ating salita ng Diyos. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-12 ng Setyembre, at meron po akong nakita kanina na galing sa NRDC. Yan. Na ano po, lumindol po sa Cagayan. Yan. Kaninang 1:50. Meron pong magnitude 5.3 na naganap sa Dalupiri Island, Kalayaan, Cagayan. So, yan po yung isang ano naman sa atin. At tayo po ay patuloy na mag-ingat at manalangin. Dahil sabi nga ang panalangin ay napaka-importante sa buhay ng isang lingkod ng Diyos o tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Excuse me lang po. So sa umaga pong ito, bago po ang lahat, tayo po sumamba at magpuri sa ating Panginoon na sasamahan po tayo ng mga awit ng Malayang Pilipino. At sige po. Magandang umaga po, Kuya Efren, tsaka si Ate Mercy. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka biyaya mo sa akin, laging laan ang
kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon. Kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, laging kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit
inibig niya tayo noon pa man na hindi pa tayo namumuhay pa sa kasalanan, ay inibig na niya tayo. Sabi nga ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino mang manampalataya o maniwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay. Hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yan po. Sa umaga po ito ay patuloy po tayo lumapit sa Panginoon at tayo po'y manalangin. Tayo, dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy na kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin namin na wala po kaming kakayahan na unawain ang iyong salita sa iyong wala po kaming kakayahan unawain ang iyong salita sa iyong pananaw. Kaya mapatuloy na lumalapit kami, tutulungan mo kami sa pangyarihan ng iyong banal na Espiritu na maunawaan ang salita sa iyong pananaw at ganoon din na makita namin ang kalooban mo sa aming mga buhay sa maghapong ito. Dahil ito po ay ang pagkain ng aming Espiritu para sa araw na ito. Kaya sabi nga ng iyong salita, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa lahat ng salitang nagmumula sa inyong labi. Kaya salamat po. Salamat dahil sinusustain mo kami sa araw-araw ng iyong salita. At patuloy na turuan mo po kami. Turuan mo po kami. Buksan mo po ang mata ng aming mga puso at isipan upang patuloy namin maintindihan ang nais mo sa amin sa umagang ito. Salamat po, Ama. At patuloy, Ama, na nagpapasalamat din kami sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Panibagong kalakasan, panibagong kalusugan, kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Salamat, Ama, dahil ang pangako mo, pinagaling mo na kami sa pamamagitan ng mga latay at sugat na aming Panginoong Hesus ay inaangkin na namin. Inaangkin na po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At tuloy na sa maghapong ito, ikaw po ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin at patuloy na magturo sa amin sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Samahan mo kami. Panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So yan po. Sa bagang ito ay patuloy po tayong mag-aaral ng kanyang salita. At teka, dali lang po baka ako yung salita ng salita, wala akong sound. Ayan. Dali lang po, excuse me. Sabi ko nga po, sa ngayon po ay nagkaroon po ng lindol kaninang umaga, alauna 50 ng umaga sa Kalayaan Island sa Cagayan. At sabi ko nga, ay patuloy po tayong panalangin po natin ating bansa, panalangin natin ang ating lahat ng mga namumuno sa atin, panalangin po natin ang ating ekonomiya, panalangin po natin ang lahat ng 8 pillars of our society. Bakit po? Siya po yung patuloy na nagpapatakbo ng ating ng bansa natin, mula sa Pangulo hanggang sa barangay at sa bawat sektor. Yan, bawat sektor. Nandiyan po yung business sector, nandiyan yung education, nandiyan po yung religious sector. Yan, nandiyan po yung sports and media, nandiyan po yung military. Yan, nandiyan ang military, nandiyan ang science and technology. Yan, nandiyan ang education. Yan.
So, patuloy po tayong manalangin dahil sa panalangin ay patuloy na ang kamay ng Diyos ang gagawa at kikilos sa ating mga buhay. So, sa umaga po ito ay di ba nung pumasok na po tayo sa sa pangalan to, yung linggo na yung araw ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay marami po nangyari. At isa po ito sa pangyayari na kumbaga ay highlight sa mga nangyari sa loob ng linggong yun. So ito po ay noong si Judas ay makipagkuntsaba na o pumayag na magtaksil sa ating Panginoon Jesus. So makikita po natin yan sa Mark chapter 14 verse 10 to 12, 10 to 11. Dalawang verse lang po ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Kaya tingnan po natin Mark 10 to 11. Sabi po dito, babasahin ko po sa New Living Translation, English version, at basahin niyo po sa inyong mga Bible na meron kayo dyan. Mark 14 verse 10 to 11. Sabi dito, Then Judas Iscariot, one of the 12 disciples, went to the leading priests to arrange to betray Jesus to them. They were delighted when they heard why he had come, and they promised him to give him money. So he began looking for opportunity to betray Jesus. So yun po, Panginoon, pagkakabasa natin. So, tingnan po natin, ano ba ang mga naging dahilan kung bakit naisip ni Judas na pangalan to, na pagtaksila ng ating Panginoon Jesus. So kung titingnan po natin, patuloy natin aaralin ang istorya ng mga pangyayari, ay makikita po natin na mayroong pinagmulan. Siguro ay hindi na niya matagalan ang maturo ng ating Panginoon Jesus. Kaya at saka isa pa, titignan po natin, patuloy nating uunawain, ay wala pong pagbabago sa buhay ni Judas. Sabi nga yan po yung mga tinatawag sa atin sa panahon nato na maka-Diyos, pero wala ang kapangyarihan ng nagaan yung maka-Diyos, pero wala ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Ano po yung kapangyarihan ng Diyos na patuloy na nakikita, nagmamatibay sa buhay ng isang tao? Yung pong pagbabago. Yun po yung isang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang sa buhay ng isang tao. Yung pagbabago. At yung pagbabago niyan ay hindi po biglaan. Kumbaga, it takes time. Bakit po? Sa haba ng panahon na ipinamuhay natin sa mundo, ay hindi naman po ganun kaiglap. Although, sabi nga in the spirit world, nung makakilala tayo sa Panginoon, nung tayo lumapit sa Panginoon, ay inakyat na tayo sa kanyang kanang kamay. Pinaupo na po tayo doon sa kanyang kamay. At sabi po ng Ephesians, He has raised us up and seated us with Christ in the heavenlies. Yan po yung nangyari na nung tayo ay makakilala sa Panginoon, dinala na tayo doon sa lugar na yun in the Spirit. So, ibig sabihin, kasama na tayo ng ating Panginoon Jesus. Pero dito sa lupa ay kailangan magkaroon ng pagbabago. Kaya nga kailangan maaral natin ng patuloy yung journey ng buhay. Ano ba yung journey ng buhay na makikita natin sa salita ng Diyos? Yan po ay makikita natin sa Matthew chapter 5 verse 3-12. Yan po yan.
na mula sa pagiging aba sa espiritu ay magiging asin at liwanag ka ng mundo. Para saan? Para hindi ka na maging kasama sa problema, kundi maging solusyon sa problema. Kaya lang, dito po kung makita po natin, marami, alam nyo, kung titingnan, marami sa mga sumulat ang nag-isip ng ganito kay Judas. Pinag-aralan nila kung ano ang motibo ni Judas, kung bakit niya ginawa doon. Siyempre may motibo eh. Hindi naman natin, tayo, merong ginawang isang bagay, mabuti o masama. Ayan. Ano po ang naging motibo? Yan. Ano ang motibo? Bakit niya nagawa yun? Yan. Yan po ang pag-uusapan natin yan. Marami ang nagsabi na nasaktan siya. Tignan, basahin lang po natin. Unawain natin, pinag-aralan natin kahapon. Doon sa ginawa ni Mary kay Jesus na nagbasag siya ng alabaster jar at binuhos niya sa ulo ni Jesus. Bakit po si Jesus mismo ang sumuhoy sa kanya at nagsalita, nagsabi na kumbaga kinurik siya ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya noon, ano po? Bakit? Sinabi niya na yung halaga noong alabaster jar na yan, yung pabangong yan, ay 1 taon na sweldo ng isang ordinaryong manggagawa na pwedeng ibigay daw sa mga mahihirap. Yan. So, iba yung pong Ngayon, sinabi ni Jesus na una, inihahanda ni Mary siya sa kanyang pagkamatay. Pangalawa ay pangalawa? Sorry. Pangalawa ay sinaway siya na sabi, yung mga mahihirap ay lagi niyong kasama. Pero ako, ngayon nyo lang makakasama. At pangatlo, narinig niya yung sinabi ni Jesus kay Mary, na yung istoryang ito, when the gospel is preached all over, throughout the world, yung kanyang ginawa ay maaalala, remembered and discussed, pag-uusap-usapan. Yan po eh. So tingnan po natin, maaaring yun ang naging problema. Yun ang naging tinamaan yung ego ni pangalan to, ni Judas. Alam niyo naman, natural si tao yan, pagka tinamaan ng ego, nag-iisip siya ng paraan para mag-retaliate. Yan. Nag-iisip siya ng paraan para mag-retaliate. At hindi niya alam na yung naisip ng yun na paraan para mag-retaliate ay katuparan ng salita ng Diyos. Katuparan. So, pangalawa, maaring sabihin natin meron siyang pagnanasa doon sa pera. Sayang yung pera eh. Di ba? Pagka binenta yung perang yun at nailagay doon sa kaha at sino may hawak ng kaha? Si Judas. Hindi pwede siyang kumuha rin. Pumarte. Yan. At siyempre, yung glory. Pero kung titignan po natin, habang ang kaso ni Mary ay napag-uusapan sa panahon natin, ay siya rin napag-uusapan. Hindi niya naisip yun na siya rin ay pag-uusapan.
Bakit? Doon sa kanyang hindi magandang ginawa na nagbunga nung pagkakahuli at pagkapatay ng ating Panginoon Diyos. Bagamat, bagamat yung mga pangyayaring yun ay nakasulat na at lagi nang sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Kaya lang yung detalye ay yung detalye ng pagtataksil ay pinadaan kay Judas. Bakit po? Puso. Yan naman ang problema. Puso. Puso ang naging problema. Nasaktan ang puso. Ano po yun? Yung ego. Nasaktan yung ego. Kaya nga, sabi dito, tingnan nyo sa verse 10, Judas Iscariot, one of the 12 disciples, went to the leading priest to arrange to betray Jesus. Ibig sabihin, siya mismo ang nagpunta. Hindi siya pinatawag, kundi siya mismo ang nagpunta. Kaya kung titingnan po natin at tutuloy natin unawain, kung babasahin po natin sa Matthew chapter 26 verse 15, tingnan po natin kung bakit bakit pumunta si pangalan daw si Judas sa mga yan, 26 verse 15. Where are you? Yan. Yan. Simula po tayo sa 14. Then Judas Iscariot, one of the 12 disciples, went to the leading priest and asked. Ayan. Siya mismo ang nagsabi, how much will you pay me to betray Jesus? Ayan. Magkano ibabayad mo sa akin para pagtaksilan ko sa Jesus? So, ibig sabihin, meron nang namuo, sabi ko nga kahapon yung mga bagay. Kung si Mary nakinig sa lahat ng turo ni Jesus, ito namang si Judas ay pinagplanuhan niya. Dahil nasasaktan na siya, tinatamaan na yung kanyang puso, yung kanyang ego sa mga pangyayari. At ito po yung kumbaga climax ng damdamin ni Judas. Yan po yung climax. Nasaktan na po siya ng gusto. Kaya nga sabi doon sa Matthew chapter 26 verse 14, sabi niya dito, then Judas, one of the disciples, went to the leading priest at sa verse 15 and asked, how much will you pay me to betray Jesus? So, ibig sabihin, siya mismo ang nagkusa. Bagamat sinabi ng ating Panginoong Hesus na siya po ay ibibigay sa mga gentil, siya ay paparusahan at ipapako sa krus. Pero yung detalye po, kaya nga doon sa kung pag-aaralan po natin doon sa Last Supper, doon sa Last Supper, na sabi niya, sinabi ni Jesus doon na mayroong magtataksil sa akin. Yan. So, nung sabihin niya ang paraan kung paano malalaman yung magtataksil na yun sa kanya, ay sinabi niya doon sa tao, binulong niya, sige, lumakad ka na, gawin mo na ang dapat mong gawin. See? Sabihin, alam, dahil yan po ang nakasulat. Ginagawa ni Judas yung papel niya sa plano ng Diyos. Bagamat may mga excuse me, bagamat meron siyang sariling motibo,
Pero yun ang naging paraan para maganap ang dapat maganap. Kaya nga kung titingnan natin, nung marinig nung mga pariseo at saka hype na religious leader na pagkakaluno niya si Jesus, ay tuwang-tuwa sila. Sabi niya, when they heard it, they were glad. Ibig sabihin, wala na silang kahirap-hirap. Ibig sabihin, meron na silang kakampi. Meron ng taong magiging daan para magawa nila yung kanilang plano. Ayan. Magawa nila yung plano. Bakit? Ang gusto ng gawin ng mga religious leader, mga pariseo, ay wasakin, to destroy Jesus nung pang mahabang panahon. Sabi nga Amen. Yan. At yan po ay makikita po natin doon sa ating pinag-aralan na nakaraan sa Mark 3 verse 6. Yan. Mark 3 verse 6. Yan sabi, matagal na nilang pinagplanuhan. Verse 6, the Pharisees went away and met and plot how to kill Jesus. Bino mo, Mark, sa chapter 3 pa lang, pinagplanuhan na nila. Ngayon, nasa chapter 14 na tayo. Ang sabi dito, tuwang-tuwa ang mga religious leader, tuwang-tuwa yung mga pariseo, at tuwang-tuwa yung lahat ng tao na kaya ang pinag-usapan nila na nung nakaraan, sabi niya ay paano nila gagawin, pero wag sa panahon ng pista ng unleavened bread. Yan. Pero ano po nangyari? Merong lumapit sa kanila na nagpresenta na ipagkaluno o betray, pagtiksilan si Jesus. Siyempre, gustong-gusto nila yon. At sabi dito, now they had a precious ally. Meron na silang mahalagang kasangga sa pagpatay kay Jesus. At kusang loob na ipagkakaluno si Jesus. Kaya nga kung titignan po natin, ay sa sitwasyon na ito, makikita po natin ang laman ng puso ng isang tao. Na pag hindi po naghilyan, hindi maganda ang mangyayari. Hindi maganda ang mangyayari doon sa taong concerned, mismo, at doon sa taong gagawa niya ng hindi maganda. Yan. At marami pong nangyayari ngayon dyan, dito sa atin. Marami na ako po galing sa Husgado. Nakikita ko po yung mga sitwasyon na maraming naakusahan na hindi nila ginagawa ang kaso. At marami ding napaparusahan na hindi nila ginawa ang kaso. Subalit, saan po nangyari? Ano po ang nagpapatibay sa mga ebidensya? Yung po mga testigo. Kaya nga dumadaan sa matinding cross-examination ang mga testigo para maunawaan, malaman ang katotohanan. Kaya nga po dito, kung titignan po natin, nakita po natin ang katotohanan.
Bagamat ang pangyayari ay plano ng Diyos, pero meron siyang ginamit na tao. Hindi dahil sa gusto niyang gamitin yon, pero kundi yung puso ng tao. Kaya nga kailangan po nating maunawaan na sa ating puso, sabi nga ni Jesus doon sa kanyang mga pangangaral, ang lumalabas na marumi, ang nagbibigay karumihan sa tao ay yung lumalabas sa kanyang puso. Out of the belly, the mouth speaketh. Bakit po nangyari ito? Dahil merong galit at sama ng loob si Judas sa mga sitwasyon o sa Panginoon dahil doon sa mga pangyayaring nangyari. At naging highlight, naging climax na lang po yung sitwasyon kay Mary. Bakit po? Nagkaroon ng one-on-one conflict o confrontation si Jesus at saka si Judas. So, ibig sabihin, nasaktan ng gusto. Kaya after that, pagkatapos ng mga pangyayari yun, nag-isip na siya ng paraan. Nagplano. Kaya nga premeditated Premeditated yung ginawa niya. Ganun din po tayo sa ating buhay. Kaya nga sabi niya, sabi ng salita ng Diyos, patuloy tayong magpabago sa kilos ng Panginoon sa ating buhay. Karakter pa rin. Karakter pa rin ang dinidil ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bakit po? Kasi po yan. Yan po ang isang mahirap tibagin sa isang tao. Yung karakter niya. Not unless na sumunod siya, magpaubaya sa kilos ng banal na Espiritu, hindi po magkakaroon ng pagbabago. Kadalasan nga, yung karakter na gusto mong baguhin, paulit-ulit na nangyayari. Paulit-ulit na nangyayari. Kunyari, ngayong araw na ito, nagbasa ka, naunawaan mo yung mga bagay na yan na hindi mo na dapat gawin. Pero pagtalikod mo, doon sa binasa mo, pagharap mo sa mundo, ayan na naman, laglag na naman tayo. Yan po yung nangyayari. Bakit po? Kasi yung presence of mind natin ay hindi po natin ginagamit. Kaya nga sabi nga dito kung tayo ay babad sa Espiritu ng Panginoon, meron tayong discernment. Yung discernment natin, iiral yan. Bakit? Mauunawaan natin na pag yung isang sitwasyon na yan, uy, mukhang pamilyar to alam mo na may mangyayari pagka nangyari yun. Hingi ka na ng kalakasan sa banal na Espiritu para makontrol mo yung sarili mo. Hindi bumigay kung ano man yung laman ng puso mo, kundi isuko mo ang laman ng puso mo sa ating Panginoong Jesus. Yan po yan. Kaya maging aral sa atin yung storyang ito na bagamat dalawang verse, pero nakita po natin ang puso ni Judas. Nakita po natin yung motibo niya kung bakit niya ginawa yun. Hindi naman niya gagawin yun kung wala siyang motibo So nakita po natin, siya mismo ang lumapit. Siya mismo ang lumapit sa mga Pariseo. Ibig sabihin, pinlano niya. At isinagawa niya. Sabi nga ang kasalanan ay nagsisimula sa ating isip. Yan. Naggaling sa dikta ng ating puso. At pag nabuo na yung plano at isinagawa mo, consummated na yung kasalanan.
Yan. Consummated na. Kasi, yung plano mo ay yung dikta ng iyong puso. Bakit? Yung damdamin eh. Yung damdamin na nagdidikta. Hoy, nasaktan ka. Ito ang gawin mo, ito ang isipin mo. So, yan po. Maging aral po sa atin itong ating pinag-aralan na si Judas ay kumilos ng ayon sa kanyang damdamin at makita rin po natin dito na hindi nagkaroon ng totoong pagbabago sa buhay ni Judas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos Ama, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat dahil ikaw po ang patuloy na kumikilos at gumagawa at nagtuturo sa amin upang maunawaan namin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat, Ama. Salamat sa pag-ibig mo na patuloy na pinagdadamo sa amin sa pamagitan ng pagtuturo mo sa amin ng iyong salita. Salamat, Ama, dahil binuksan mo ang mata ng aming mga puso at isipan upang patuloy naming maintindihan ang nais mo. Maging malinis yung aming puso, maging malinis yung aming isipan upang hindi kami mahulog sa anumang kasalanan. Sabi nga nung isang pinag-aralan, narinig kong mensahe na kung kung ikaw ay nasaktan sa nasabi o ginawa ng isang tao laban sa iyo, sabi ng salita ng Diyos, tayo magpatawad. Huwag tayo magpatawad. Mag-ipagparayaan natin yung, sabi nga kung ikaw'y sinampal sa kaliwa, ibigay mo po yung kanan. Yan po yung gusto ipakita ng ating Panginoon sa bawat isa. So tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa patuloy na ginagawa mo sa aming buhay. Sa patuloy na pagbabago mo na itinuturo sa patuloy na kaunawaan na binibigay mo sa amin at patuloy na makita namin na kailangan namin magbago dahil yan ang nais mo. Dahil gumagawa ka sa aming buhay at inihahanda mo kami o inaayos mo kami upang patuloy kaming maging kawangis ng aming Panginoon Jesus. Salamat, Ama. Salamat sa ginagawa mo sa aming buhay. Salamat dahil ang nais mo ay magsilbi kaming ilaw at asin ng mundo. Hindi kami kasama sa problema, kundi maging solusyon kami sa problema. Salamat, Ama. Salamat sa patuloy na ginagawa mo sa aming buhay. Ganon din, sa umagang ito, nagpapasalamat din kami sa ginagawa mo sa aming bansang Pilipinas. Bagamat marami po problema, pero salamat sa wisdom, knowledge and understanding na ibinibigay mo sa lahat ng mga namumuno. Mula po sa aming presidente, sa kanyang vice president, down to the lowest barangay captain at sa kanyang mga kagawad. Salamat, Ama, dahil meron kang plano kung bakit mo sila inilagay sa panahon na to at dahil nais mo na sila po ay gamitin mo para sa iyong kalagayan. Ganon din ang mga patuloy din namin itinataas ang lahat ng pillar of our society. Yes, Lord God. Wala po sila. Ang business sector, ang education, ang science and technology, ang media and sport, ang religious sector, ang government, ang mga pamilya, yan. Ganun din ang
Kaya Ama, patuloy na itinataas namin sila sa iyo. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang tao sa lugar na iyon at tamang puso, tama ang kanilang mga puso na sumusunod sa iyong nais sa kanilang mga buhay. Iayos mo po ang kalumihan ng aming bansa at patuloy na lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba sa in behalf of our nation. Sinabi mo sa iyong salita na if my people who are called by your name shall humble themselves and pray, turn away from their wickedness and seek your face, ikaw mismo ang tutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Ikaw mismo ang mag-aayos ng aming bansa. You will heal our land. Kaya Ama, salamat po. Salamat sa gagawin. Kaya Ama, patuloy din namin itinataas sa iyo ang body of Christ. Yes, Lord God. Na patuloy na yung spirit of unity ay patuloy na ma-maintain nila. Ikaw mismo, Ama, sa pamagitan ng iyong banal na spirito ang nagbigay ng pagkakaisa. Subalit, hindi po nangyayari. Hindi po nila na-maintain yung unity. Bakit po? Bakit po? Kasi po mayroong kani-kaniyang mga plano. Mayroong kani-kaniyang mga nais gawin. Pero hindi nila naririnig ang iyong tinig. Hindi nila nakikita ang iyong ginagawa. Kaya Ama, patuloy na dalangin ko na buksan mo ang mata ng kanilang mga puso at ganun din buksan mo ang kanilang mga tenga na makita nila at marinig nila ang ang nais mong ipahunawa sa sa katawan ng aming Panginoon Jesus upang makiisa kami sa ginagawa mo sa aming bansa. Salamat po, Ama. Salamat, O Diyos, sa patuloy na gagawin mo pa sa aming bansang Pilipinas, sa katawan ng aming Panginoong Jesus. At ganoon din, patuloy namin idinadalangin din ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Ama, dahil mahal mo rin po sila. Salamat, Ama, dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa bawat isa sa kanila upang maunawaan nila ang kaligtasan na ipinagkaloob mo at maintindihan nila ang laman ng puso mo, makasunod sila sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. Salamat at patuloy na ang nais mo ay hindi kami makaranas ng hirap o sakit, kundi ang nais mo ay magkaroon kami ng magandang kinabukasan, a hope in the future. At yung magandang kinabukasan na yan ay matatagpuan namin sa aming Panginoong Jesus na nagsabing siya'y naparito upang magbigay ng buhay na ganap at kaaya-aya. Kaya masalamat po. Salamat sa iyong pangako na patuloy na tinutupad mo sa buhay ng bawat isa. Ganon din, tapat ka sa iyong salita. Dahil hindi ka nagbabago mula pa noon hanggang ngayon. At patuloy, Ama, na lahat ng ito ay dinadalangin namin. Kasama din ang aming mga kasama sa umagang ito. Alam mo ang laman ng puso ng bawat isa sa amin. Alam mo yung aming mga struggles. Alam mo yung aming mga dinadaanan. Lord, wala pong imposible sa iyo. Hindi po maikli ang iyong kamay upang hindi kami abutin at tumunin sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Kaya masalamat po. Salamat dahil merong iniwanang salita ang aming Panginoong Jesus sa Mark 11 verse 24 na kung kami lalapit sa iyo, panampalatayan na namin na tinugon mo na ang aming mga panalangin at makakamit namin ito. Kaya masalamat po. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat, Ama, sa iyong katapatan. Salamat, Ama, dahil hindi mo kami iwanan o pababayaan. Kaya Ama, ito po dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Even when we are faithless,
So, maraming salamat po sa bawat isa na nakasama ko sa umagang ito. Yan. Sino po ba sila? Yung aking mga kaklase, yan, si Efren at Mercy, at saka yung iba pa na magbubukas sa umagang ito. Kaya, yung aking mga kaklase, yan, yung aking mga pinsan na nandyan sa Pulilan, magandang umaga sa inyong lahat. Siyempre, si Bunso na nandyan sa kampanan dyan. Sa ibang bansa, hindi ko matandang kung saan nandun yung si Bunso. Si Erwina. Yan. At saka magandang salamat sa iyo, aking kaibigan, si Bioli. Sa aking mga kaklase, salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagsubaybay. Sa aking mga kaibigan, mga kapwa ko lingkod na kasama ko rin na nagdi-devotion sa umagang ito. Maraming salamat sa inyo. At patuloy ko po kayong inaanyahan sa araw-araw, alas 5:30 hanggang alas 6:30, na patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita at sa pananalangin. Ganon din, pakilike na rin po yung ating mga video sa ating Pags channel. I-like niyo po at saka i-share. Isa pong paraan yan para patuloy natin maipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, at sa lahat ng mga taong nais nating dalhin sa ating Panginoon. Ganun din, meron po tayong YouTube channel. Itong ating broadcast po ngayon ay simulcast po yan sa YouTube. Yan po ay matatagpuan natin sa Pags Family Channel. Yan. At paki-like na rin po. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na po. At i-hit nyo po yung bell dyan para sa susunod na pagla-live namin ay meron na po kayong notice. So, maraming salamat po. Ito po yung kaibigan, Pastor Greg Paculayan, na patuloy nagsasabing mabuti po ang ating Diyos. Mahal niya tayo. At hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Because patuloy niya tayong susubaybayan. At ang naman ang ginawa niya o sinimulan niya sa ating buhay ay tatapusin niya po hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Hesus. Magandang umaga po muli. Hanggang bukas. Bukas po, ang inyong makakasama ay si Pastora Tess mula bukas hanggang Biyernes. At sa Sabado at Linggo, si Noriel po. Magandang umaga po muli. Bye-bye. Hanggang bukas po.